Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa ating lahat. At minsan pa po kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo sa oras na ito. At tayo po ay magpapatuloy, kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan, magandang gabi, salamat sa Diyos. Sa tulong niya, meron tayong patuloy na pagkakataon para magsuri, mag-aral ng kanyang salita sa panahong ito na this is the most, as I have lived for 73 years, a little less than 74 years. This is the most appropriate time throughout my lifetime. I have observed that this is the opportune time for us to seek the wisdom, the kingdom, and everything that is of God. Yung sinasabi sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po ay salita ng ating Panginoong Jesucristo galing sa Ama, kalooban po ng Ama ito na hanapin natin siya. Kailangan natin siyang hanapin. Kasi kailangan natin ng Diyos, lalo na sa panahong ito. Kailangan natin ng Diyos araw-araw, bawat oras ng ating buhay. Pero merong mga tiyempo na opportune, kumbaga mas kailangan, mas lalong-lalong kailangan. Yung pong sinasabi ni Pablo sa 2 Korinto 6:12 o 6:2. Ganito po nakasulat doon. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Yung salita ng Diyos na sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Meron pong panahong ukol na kailangan nating pakinggan tayo ng Diyos. At sabi ng Diyos, sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Meron pong panahong ukol kung kailan kailangan natin talaga ang pagliligtas ng Diyos. Kailangan nating makita, masumpungan ng Diyos sa ating buhay. Bahagi po yan ng aral ng Ebanghelyo, yung sinasabi ni San Pablo sa Gawa, sa Kapitulo 17, at ang bersikulo ay 26 hanggang 27. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Yung salita po na yun na upang kanilang hanapin ang Diyos. Marami kasi sa atin nawalan na ng Diyos sa buhay, mga kapatid. Bagaman marami sa atin, sa ating henerasyon, tumatawag sa Diyos, may mga kulto, may mga... Yung kulto po, pagsamba yun sa Kastila. Merong mga pagsamba, merong mga praising, merong halos lahat ng tao na
naniniwala sa Diyos, tumatawag po sila sa Diyos. Pero ang nangyayari, meron lamang tayong Diyos na sinasabi sa ating bibig, pero wala tayong Diyos sa katotohanan ng marami sa atin. Sa 15:8 ng Mateo, nakasulat ang sabi ng Panginoon, ang bayang ito iginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapot ang kanilang puso, malayo sa akin. Merong ganong mga tao, meron Diyos sa labi, pero ang puso, walang Diyos. Ang nasa puso, sari-saring kasamaan. Basahin natin ito sa 6 na wika, mga kapatid. Kining katauhan, nagapasidungog kanako, uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Ing balayan na iti pupuryana ko karing labi na, dapot ing pusura marayuya kanako. Daytoy nga umili, dayawan da kadagiti bibigda. Ngem, ti puso da, adda iti addayo kanyak. Anbanwaan na ini, naggagalang sako sa saindang mga ngabil, alagad an saindang puso, harayo sako. Ining katauhan sa mga bibig nagatahod sa akon, apang ang tagipusoon nila malayo sa akon. Ayan, merong mga tao ngayon, sa bibig lang ang Diyos At parang a sort of pagpapakunwari, hypocrisy. Yung nasa 1:16 ng aklat ng Tito, sabi ng Apostol Pablo, nagpapanggap lang sila. Nakikilala nila ang Diyos. Nagpapanggap lang. Pretense. They profess that they know God, but in works, they deny Him. Meron mga tao, lumalabas sa bibig ang Diyos, pero sa mga gawain, walang Diyos. Basahin natin po ito sa 6 na wika. Nagasugid sila, nga nakaila sila sa Diyos, apan sa ilang mga buhat, ginalimod siya nila. Sanglit mga makaluod sila, og mga di masinulundon, og alang sa tanang maayong buhat, sila dunot og kasing-kasing. Bubulalagdang balure ing Diyos, dapot king dapat da payalyande, antining makasumami lapin, at ela talapaminto, at mi pangamanwan laking balang dapat amayap. Ipaduyak-yak da nga ammo dati Dios. Ngem gapo kadagiti ar-aramid da, talikudan da. Idinto ang makarimon da ken nasukir da. Ket naisiyasi da kadagiti amin nga ar-aramid ana imbag. Sinda nagpapahayag na sinda tatao sa Diyos. Alagad sa saindang mga gibo, sinda nagpapainda sa iya. Huling makababaldi asin masumbikal, patin bakong maninigo sa gabos na marahay na gibo. Nagatuad sila nga nagakilala sila sa Diyos. Apang sa ilang mga buhat, ginapanghiwala nila siya. Sila mga kangil-aran, di masinulundon, di takos sa bisan ano nga maayong buhat. Yan po ang karamihan sa atin. Kaya isa sa aral ng Ebanghelyo, hanapin natin ang Diyos, magkaroon tayo ng tunay na Diyos sa buhay. Kasi ang Diyos ng marami, yung Diyos lang sa bibig, pero ang puso wala. Yung namang iba, mga Diyos-Diyusan ang mga Diyos, yung ginawa ng kamay ng mga tao, yung tinatawag na idolatria. Yun po yung sinasabi sa pasyon Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang
Diyos nila. Meron ganun mga tao. Idolatria. Karamihan dyan, ang sinasamba, hindi yung tunay na Diyos. Sinasamba si Maria, sinasamba mga tao, sinasamba ang anghel, sinasamba mga, sa Hindu, pati baka sinasamba, pati daga, pati ahas, pati elepante, wala lang hindi sinasamba itong mga Hindong ito. Naawa ako sa lahing ito ng mga Bombay, mga kapatid. Mababait naman yung kilala kong mga Bombay. Pinanser ko pa yung isa eh. Pero nung minsan, si Mr. Singh, dyan sa Ayala Avenue, meron siya diyang financing eh. Sabi niya sa akin, Eli, kung mangangailangan ka ng pera, kumuha ka na ngayon, sabi niya. Kasi may financing siya. Kasi aalis ako, 2 buwan akong mawawala sa Pilipinas. Saan po kayo pupunta, sabi ko? Sa India. Ano po, magbabakasyon kayo? Ay, hindi, sasamba ako. I will worship. Ano po ang, sino po ang sasambahin nyo? Sino ang sinasamba nyo, sabi ko. Pinakita sa akin yung retrato. Kaya pala may malaking retrato dun sa opisina niya. Akala ko tatay niya yun o ano man niya yun. Yan ang aming sinasamba. Sino po yan, sabi ko. Ang apelido, Singh. Yung pala yun ang Diyos nila, sabi ko. Nagulat ako. Ang Diyos pala ako nito, tao. Ganon. Pero mabait naman siya. Sabi ko, kawawa naman ang taong ito. Sinasamba, hindi yun talagang Diyos. Karamihan kasi dyan sa mga Bombay ay nagising na sa paniniwalang Hinduismo. Yan pong Hinduismo, kung ano-ano sinasamba niyan eh. Sumasamba sa tao, sumasamba sa mga hayop, no? Sa elepante, sa daga, sa baka, pati ahas sinasamba niyan eh. Yan po, makikita nyo sa ating screen. Nakakaawa namang mga tao. Kaya po ang ating layunin dito sa ating Bible exposition, mahango sana ang mga taong ito. Tawag po kasi ng Biblia niyang kahangalan eh. Kahangalan po ang tawag diyan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pag sinabing kahangalan, naalala ko tuloy si Ben David. Sabi ni Ben David nung araw, hangal. Ang ibig sabihin ng hangal, sira ulo, loko-loko. Kahangalan niyang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pero mamaya na po natin basahin. Umpisa na pala tayo, kapatid na Daniel. Akala ko ito, Bible study. Ano pala tayo? Exposition tayo ngayon, ano anak? Opo, kapatid na Eli, at meron po tayong mga panauhin na ibig po makapagtanong sa inyo. Ito pong una natin ay si kapatid na Robert Bondok mula po sa Cebu City, isang Katoliko po siya. Kapatid na Robert, tuloy po kayo. Andyan na po ang kapatid na Eli. Ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po, Brad. Paano mo malalaman na pinapatawad ka na ng Diyos po? Hello? Sige po, kapatid na Robert. Narinig ko po yung tanong nyo. Maliwanag naman ang dating dito sa amin. Paano malalaman kung ikaw ay pinatawad na ng Diyos? Unang-una, kapatid, ganito. Nagturo ang Diyos na paraan para niya tayo patawarin. Maraming paraan para ang Diyos magpatawad sa tao. Ang isang paraan, yung mabautismuhan ka sa tunay na bautismo. Hindi yung bautismong Katoliko dahil hindi mo pa alam yun eh. At saka nung bautismuhan ka na sanggol ka pa lang, wala ka pa namang kasalanan nun. Ang kasalanan kasi ay paglabag sa kautusan. Doon sa unang Juan, sa 3:4, sa Bibliang
Cebuano, ang sabi roon, ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab. Kay ang sala mao ang pagkamasupilon. Yung paglabag sa utos, iyon ang tinatawag na kasalanan. Kaya yung bata, walang kasalanan yon, kapatid na Robert. Doon sa Hebreo 5:13 sa Cebuano, kay ang tagsa-tagsa na nakigambit sa gatas, walay kasinatian sa pulong sa pagkamatarong, kay bata man siya. Yung bata, walang kasalanan yun, wala ngang alam sa katwiran yun eh. Yung taong meron ng kaalaman, meron ng tamang kaisipan, yun ang nagkakasala pagka siya ay lumalabag sa utos. Ang kasalanan kasi, mao ang pagkamasupilon. Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab. Yan ang sinasabi sa Biblia, kapatid, na ang gumagawa ng kasalanan ay ang sumasalangsang sa kautusan, sapagkat ang kasalanan pagsalangsang sa kautusan. Yung bata walang kasalanan kasi wala namang kautusan pang nagagawa yung bata. Yung turo ng Katoliko na merong original sin na minana daw kay Eva at kay Adan, mali yun, kapatid. Hindi totoo yun na ang kasalanan ng magulang na mamana ng anak. Hindi totoo yun. 18:20 ng Ezekiel, kapatid na Daniel. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Sa Bisaya, ang pagkakasabi dyan, ang kalag nga makasala, kini mamatay. Ang anak, dili magpasan sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magpasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya. Ug ang pagkadautan sa dautan, anha kaniya. Kaya hindi totoo yung aral ng Katoliko na yung kasalanan na mamana. Yan ay ginagawa ng tao, kagawayan ng tao na lumalabag sa utos. Ang kasalanan, paglabag sa utos. Ngayon, paano mo malalaman na pinatawad ka ng Diyos? Ang isang paraan, yung nasa 22:16 ng gawa. Ang sabi doon ng salita ng Diyos sa Tagalog, At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ayon, ang isang paraan para mahugasan, mapatawad ang kasalanan, yung bautismo. Pag tinanggap mo yung totoong bautismo, hindi ito ang bautismo ng Katoliko kasi nung bautismohan ka, wala sa tiyempo. Hindi ka naman dapat bautismohan ng bata ka dahil wala ka namang kasalanan noon. Kapatid na Robert, sana maunawaan mo, huwag ka magagalit sa akin. Sumasagot lang ako nung nasa Biblia. Ang sabi ng salita ng Diyos kay Pablo, doon sa Bibliang Cebuano, ug karon, nganong magalangan ka, tumindog ka ug magpabautismo, ug maghugas ka sa imong mga sala, nga magatawag sa iyang ngalan. Ang bautismo, isang paraan para ang tao patawarin ng Diyos, kapatid. Ngayon, paano mo alam, kapatid na Robert, kung pinatawad ka na ng Diyos? How do you feel? How do you know? What is the result kung pinatawad ka na ng Diyos? Basahin natin sa unang Juan,
sa Kapitulo 1 at versikulo 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayon, sabi sa Bisaya diyan sa talata, kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya. Aron pasayloon ni kita niya sa atong mga sala. Ug pagahinloan kita niya gikan sa tanang kadautan. Paano mo alam kung pinatawad ka na ng Diyos? Malilinis na yung kasalanan mo. No? Ang sabi doon sa talata, pagahinloan kita niya gikan sa tanang kadautan. Pagka napatawad ka ng Diyos, hindi ka na mag-uulit-ulit doon sa kasalanang pinatawad niya sa'yo. Hindi ka na rin mabubuhay. Iiwanan mo na yung kasalanan. Pag nagtagumpay ka na iniwan mo na yon, kapatid na Robert, ibig sabihin, pinatawad ka na ng Diyos. Kung nagtagumpay kang iniwan mo na yung kasalanan mo, ibig sabihin, pinatawad ka na ng Diyos. Ang sabi dun sa Kawikaan, sa 28:13, kapatid na Daniel, Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. ayon, sabi sa Cebuano, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila, makadawat ug kaluoy. Yon. Malalaman mo na napatawad ka na ng Diyos pagka yung kasalanan mo ipinahayag mo na sa Diyos. Inamin mo na. Kasi pag tinatakpan mo yung kasalanan mo, ayaw mong tanggapin, ayaw mong aminin sa Diyos, hindi ka giginhawa. Pero pagka nagpapahayag ka, papahayag mo sa Diyos, aaminin mo. Awit 32:5, ang sabi ganito, Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. yan, sa Diyos ka mangungumpisal, mangumpisal ka sa Diyos. Giila ko ang akong sala, nganha kanimo. Ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan. Ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Ang sabi diyan, kapatid, yung ang ikukumpisal mo sa Diyos ang kasalanan mo. Pagkatapos mong ikumpisal, papatawarin ka niya. Paano mo alam pinatawad ka? Lilinisin ka na niya sa kasalanan na yon. Hindi mo na siya uulitin, iiwas ka na sa mga kasalanan. Yun yung sinasabi sa unang Juan. Kung ipahayag natin ang ating kasalanan, ipapahayag natin sa Diyos, hindi sa pare. Sa Diyos, 32:5 ng awit, sa Diyos ipinapahayag ang kasalanan. Ngayon, pag naipahayag mo na, ay tapat siya at siya'y banal, tayo'y patatawarin niya sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alam mo kung pinatawad ka na,
makakawala ka sa kasalanan, sa bisyo, hindi ka nababalik, hindi ka nabibabalik sa sugal, hindi ka nababalik sa pambababae o kung anumang mga masamang gawain. Yun ang palatandaang napatawad ka ng Diyos. Hindi mo na siya binabalik-balikan. Halimbawa, may babae ka, nawala na. May bisyo ka, nawala na. May droga ka, nawala na. Nagtagumpay ka ng makawala sa kasalanan. Yun ang sinabi ni Kristo doon sa 8 ng Juan. Ang nagkakasala, alipin ng kasalanan. Pero kung palayain ko kayo, tunay na kayo'y laya. Pag pinalaya ka ni Kristo sa kasalanan, makakalaya ka ng lubusan. Hindi ka na niya biktima. Sin does not have any hold on your person. Nakalibre ka na sa kasalanan. Hindi ka na niya alipin. You are not a servant of sin anymore. Hindi ka na niya daladalahan. Meron tao kasi nabubuhay siya, alipin siya ng kasalanan eh. Sabi ng Panginoon Kristo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Doon sa 8:32 ng Juan, ang sabi sa Bisaya, si Jesus, mitubag kanila. Sa pagkamatuod, nagaigon ako kaninyo. Nga ang tagsa-tagsa nga magpakasala, ulipon sa sala. 35. Ugang ulipon, dili makapuyo nga dayon sa balay. Ang anak makapuyo sa agihapon. Busa kung ang anak magaluwas kaninyo, malinuwas gayud kamo. Ang Kristo ang magpapalaya sa atin, magaluwas doon sa kasalanan. Pagka nawala ka na sa kasalanan, hindi ka na sunod-sunuran sa kasalanan. Hindi ka na ngayon alipin ng kasalanan. You are now free from sins. Pag hindi mo na binabalik-balikan yung kasalanan mo, yun ang palatandaan, kapatid, na patawad ka na ng Diyos. Sana naunawaan mo, kapatid na Robert. Opo. Okay po. Salamat sa Panginoon. At samahan ka sanang makawala kung meron kang kasalanan ngayon. Makawala ka, mailibre ka, mapalaya ka ng Panginoon Kristo. Magandang araw sa iyo. Salamat po, salamat sa Diyos. At si kapatid na Reynaldo Javier naman po mula sa Cabuyao, Laguna. Kapatid na Reynaldo, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Nandyan po si kapatid na Eli. Ang katanungan ko po ay yan po bang itinayo na Iglesia ng Diyos ni Eli Soriano ay siyang tinuturo ni Kristo na ating papasukan. Wala po. Kapatid na Daniel, di ko narinig na buo. Ano yung sabi niya, kapatid na Daniel? Yun daw po bang Iglesia ng Diyos na itinayo ni Eli Soriano ay siyang dapat na pasukan, katotohanang iglesia. Tama po, no, kapatid na Reynaldo? Yun ay tinuro ni Kristo. Kung yun daw po ang itinuro ni Kristo na dapat na pasukan. Sige po. Salamat po, kapatid na Reynaldo. Alam nyo, hindi po ako nagtayo ng iglesia. Nangangaral ako. Kasi utos ng Diyos, ipangaral yung nasa Biblia. Yun po ang ginagawa ko, ipinangangaral ko yung nasa Biblia. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Ba't naman ako nangangaral? Siguro maaaring tanong, ba't ka nangangaral? Kasi ang sabi po dun sa 4:7 ng Santiago, ganito nakasulat. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam nyo, nung bata pa ako, nagkaroon ako ng pagnanasang makaalam ng Biblia.
nag-umpisa po akong mag-aral ng Biblia, edad 16 anyos. Nakita ko yung Biblia ng nanay ko, nakatago dun sa aparador, binasa ko. 16 years old po ako noon. Nung ako'y maging 17 years old, nabautismuhan po ako. Pagdating ko ng 18 years old, yun pong tao na nagturo sa akin ng Biblia, sabi niya, kapatid na Eli, mangaral ka, pwede ka namang mangaral, sabi niya. Ayoko po kasi bata ako, 17 anyos, 18. Napakabata ko po noon. Ayoko, pero pinipilit niya ako ni kapatid na Nicolas Perez. Sige ka, mas maano yan, kahit na hindi ka pa masyadong marunong magsalita, masasanay ka rin, sabi niya. Ewan ko, ba't niya ako pinipilit magsalita? Kasi siguro nakikita niya po akong magsalita eh. Nakikita niya akong magpaliwanag sa iba-ibang mga bagay. Pinipilit niya ako na mangaral. Noon ko po naisip yung sinabi sa Santiago, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pwede naman daw akong mangaral, sabi ni kapatid na Perez, kahit bata pa lang ako. Ang ginamit niyang talata sa akin, yung nasa Timoteo eh. Kahit bata pwedeng mangaral, sabi niya. Ang sabi niya, yung 4:12 ng Timoteo, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, sabi. Kundi ikaw ay maging uliran ng nagsisampalataya sa pananalita, pamumuhay, pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya at sa kalinisan. Sabi ika ng Diyos, huwag hamakin ang kabataan. Ibig sabihin, pwedeng mangaral ang bata. Batang edad, kagaya ko, 19, 18, ganun. Nung mag-umpisa akong, 17 po ako nag-umpisang mag-aral ng 16 nag-aral ako ng Biblia, 17 na bautismuhan ako. Mga 18, marunong na po akong magsalita ng salita sa Biblia. Naisip ko yung sinasabi ng kapatid na Perez, ang nakakaalam sa paggawa ng mabuti, hindi ginagawa. Marunong naman akong magsalita. Pag ayaw kong sumunod, nahihiya kasi ako, bata ako. Kasalanan ko sa Diyos. Yun pong talata na yun ang nagpalakas ng loob sa akin. Alam ko naman kako. Nakikita ko sa yung pare, pumasok pa nga ako doon sa simbahan sa Bukawi. Talagang pumasok ako, umupo ako sa likod. Nangangaral yung pare, kung ano-ano lang sinasabi, di naman nagbabasa sa Biblia. Sabi ko, kung ito nga ang sinasabi wala sa Biblia, pinapakinggan. Pwede rin akong mangaral. Nagkalakas loob ako po. Lakas loob na gusto kong makasunod sa Diyos kasi ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi naman ginagawa, kasalanan sa Kanya. Kung marunong naman ako, pwede naman ako magsalita, di naman ako pipi, di naman ako bulol. Malakas po ang boses ko nung bata ako. Umaabot ng kalahating kilometro ang boses ko sa gabi, naririnig pa. Si Brad Ted lang ang hindi nakakarinig ng boses ko eh. Brad Teddy. No? Ayaw maniwalang umaabot ng kalahating kilometro yung boses ko. Malakas po ang boses ko. Hindi ko kailangan ng mic nung panahon na yon. Wala akong mic. Nakakapangaral naman ako. Nung sabi ko, sige nga, napipilitan po ako eh. Una akong nangaral doon sa may Binangonan, Rizal. Sumasama ako sa kapatid na Perez, nangangaral siya ron. Yun, tapos sa Binangonan, napunta ako ng Batangas, doon sa may Balayan at saka sa San Juan yata yun. Nakikinig naman ng mga tao. Ang katunayan, may naaanib. Tapos doon, nadistino po ako sa Pampanga.
lahat po ng lugar sa Pampangang puntahan ko, may nakikinig naman, may naaanib sa iglesia ng Diyos. Yun. Kaya po ako nangaral. Kaya kung tatanungin nyo, ba't ka nangaral? Sabi ng Diyos alam mong gumawa ng mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan. Yun lang iba, hindi naman nangangaral, nagkukwento lang Nangangaral pinapaniwalaan ng tao sa loob-loob ko. Abay, pag nangaral ako, tang sasabihin ko yung nasa Biblia, mas tama dahil ang paniniwalaan ng tao, yung binabasa ko, hindi naman ako nagdadaldal ng kwento kagaya nung iba. Babasa ng isang talata, dadaldal na ng kung ano-anong kwento. Hindi po ganun. Ako kung mangaral, binabasa ko yung Biblia, tatanong ako, babasa ako, tatanong ako, babasa ako. Yun po, kapatid na Reynaldo. Kaya ang natutunan ko, mangaral, hindi magtayo. At sa pangangaral, ang dapat ipangaral yung nasa Biblia, yung nasa Ebanghelyo. Kaya nung mabasa ko sa Biblia, Iglesia ng Diyos, sumampalataya ako. Yun ang pinapangaral ko, Iglesia ng Diyos. Hindi ko po tinayo ito. Ang magulang ko po kasi, kaanib na sa Iglesia ng Diyos, 1932, 34. Nang ipanganak ako, 1947. 34, 47. De 13 taon ng kaanib ang magulang ko bago ako na ipanganak. Ayun. Kaya hindi po ako nagtayo ng iglesia ng Diyos. Nasa Biblia po yan, narinig kong ipinangaral ni kapatid na Perez. Ayun, yun ang ipinapangaral ko. At yun po talaga dapat ipangaral sa lahat ng panahon. Yung iglesyang nasa Biblia, 20:28 ng gawa, kapatid na Daniel. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. 2,000 taon na pong nakasulat sa Biblia yung iglesia ng Diyos, kapatid. Hindi nyo pwedeng sabihin itinayo ko yan dahil yan 2,000 taon nang nakasulat sa Biblia. At hindi pa tayo ipinanganganak na lahat nasa Biblia na ang iglesia ng Diyos. Ang nagtayo po ng iglesia, si Manalo. Yun ang nakalagay sa kanilang rehistro. The founders of this association are Felix Manalo, residing in Taguig, Rizal, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo de Leon, Federico Inocencio, etc. Sila daw ang mga nagtayo ng Iglesia ni Cristo. Hindi po paninira yan, nasa kanilang rehistro yan. Yung Iglesia sa Adventista, itinayo po yun ni Ellen G. White. Inaamin din nila yun. Hindi naman nila pwedeng tanggihan yun Nandun yun sa kanilang libro, 27 Fundamental Doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Ang sabi po dun sa page 224, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. So ang founder ng Sabadista, babae, si Ellen G. White. Yan ang mga nagtayo. Ako hindi ako nagtayo Wala akong claim kahit kailan na founder ako. Gaya rin naman ng Iglesia Quadrangular o yung Four Square Church. Ang nakalagay, the Four Square Church, nasa kanilang record ito, where it all began, our founding timeline. November 1910, our founder, Miss Semple MacPherson, returns from a mission in China as a 20-year-old widow and single mother. In October 1918, Miss starts cross-country evangelism, traveling by car. So ang founder nila ay si MacPherson. Ito namang iglesia ni Kibuloy, siya rin ang nagtayo nito. Ang sabi doon sa kanilang official website,
a worldwide following. Pastor Kibuloy has 7 million followers worldwide. Kakaduda yun, ha? And growing, covering 200 countries and 2,000 cities, spanning most continents of the globe, of the world. He founded and headed the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, in 1985. So yan, tayo ng tao yan, yung iglesia ni Kibuloy na yan, yung kingdom na yan. Sila ang may sabi niyan, hindi yan paninira. Sila ang nagtayo. Ako, wala ka namang mababasa na ako nagtayo ako. Ako ipinangangaral ko yung nakasulat ng naitayo 2,000 years ago. Ang nagtayo po niyan ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi si Kristo po, hindi naman siya ang talagang nagtatayo kagaya ng paniwala nung iba. Si Kristo sumusunod lang sa kalooban ng Ama. Ang nagtayo talaga ang Diyos. 3:4 ng Ebreo. Pakibasa ka, Daniel. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ayan, merong bahay na ang Diyos ang nagtayo. May mga bahay na may mga nagtayo, kanya-kanyang tayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos, sabi ni Pablo. Lahat ng bagay na sa Diyos, ang Diyos ang nagtayo. Lahat ng kanyang ginawa, siya ang nagtayo. Pati ang iglesia, siya ang nagtayo. Kaya, nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, salita ng Ama yun lumalabas sa bibig ni Kristo. Itatayo ko ang aking iglesia. Ang Diyos ang may-ari ng iglesia kasi ang salitang sinasalita ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia, salita po ng Diyos yun. 12:49 ng Juan, sabi ng Panginoong Jesus, pakinggan nyo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ayon, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sinasalita ko hindi sa aking sarili. Yung Amang nagsugo sa akin, siyang nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko, kung ano ang sasalitain ko. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Diyos yun na lumalabas kay Kristo sa bibig niya. Ang tunay na may-ari ng iglesia ay ang Ama, ang Diyos. Kaya nang isulat ng mga apostol, yan ang iglesia ng Diyos. Yan ang binili ng dugo ng Panginoon Kristo. Sabi dun sa gawa, ingatan ninyo ang inyong sarili, sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo sa kawan upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Basahin natin sa 6 na wika. Matngunin ninyo ang inyong kaugalingon o ang tanang panon, nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Ingatan nyo ing sarili yo, ampon ding hanggang kawan. Anong keno ing Espiritu Santo, binili na kong obispo. Bang pakananye ing iglesia na ning Diyos, aselina king tune ng daya. Kitaan nyo ti bagiyo ken ti amin nga ipastoran anang ikabilan ti Espiritu Santo. Kada kayo akas managaywan, tapno pakanen nyo ti iglesia ti Dios, iso aginatang na iti dara na. Mag-ingat kamo sa sainduman sana, asin kan bilog na aripumpon, ta sa sainda ginibo kamo kan Espiritu Santo na mga obispo, sa pagpasabsab kan iglesia nin Dios na binakal niya kan sa iyang dugo. Tatapa ang inyong mga kaugalingon kag ang bugos nga panong,
nga sa ila ginhimo kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap sa pagpahalab sang iglesia sang Dios nga ginbakal niya sang iya kaugalingon nga dugo. Yan. Ang iglesia ng Diyos, yun ang totoo na nasa Biblia. Binili ng dugo ni Kristo. At yan po ay miski sa Grego na orihinal na pinanggalingan ng salitang yan, ay ang nakalagay, iglesia ng Diyos. Ecclesian tuo theo, na iminamali ng paliwanag ng mga iglesia ni Manalo. Pinapalitaw na iglesia ni Kristo, binabaliwala yung nasa Grego na pinagkunan, ang pinagbabatayan yung maling pagkaka-translate ni Lamsa. Mali yun, hindi pagtatapat sa katotohanan yun. Kasi kung talaga naghahanap ka ng totoo, sa lahat halos ng Biblia nakalagay, iglesia ng Diyos. Pati sa Bibliang Katoliko, sa Bibliang Protestante, sa lahat ng salin ng Biblia, iglesia ng Diyos. Pagkatapos ngayon, kukuha ka ng isang salin, iglesia ni Kristo, alam na alam mong mali, hindi yun ang orihinal na lingwahe ng Biblia, Aramaiko na sa gawa. Ang gawa po ng mga apostol, isinulat yan sa Greek. Kaya ang kukunan mo ng authority, yung Greek scriptures, hindi yung Aramaic. Sa Greek po yan, ang sumulat niyan si isang Grego, si Lucas. Ang sinusulatan isang Grego rin, si Teofilo. Ang sabi sa Grego, sa luwikang Grego, sa lahat halos ng lahat ng mga antigong kasulatan, no? Ang nakalagay doon, Ecclesian tuo theo o Iglesia ng Diyos. Yun po ang ipinapangaral ko, kapatid na Reynaldo. Hindi po ako nagtayo at ipinangangaral ko yun. Ang tumatanggap, ang aming paniwala, nagiging kaanib kami. Pagka tinanggap mo, nagiging kaanib ka dun sa iglesyang nasa Biblia na nakatayo 2,000 taon na nakakaraan. Bakit po kami naniniwalang nagiging kaanib kami ron? Ang sabi kasi dun sa 3:6 ng Epeso, pakinggan nyo. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayun. At ang mga hintil, kagaya natin, kasi ang mga hintil pong tinatawag, kapatid na Reynaldo, yung labas sa Israel, mga hintil yan. Kaya nung una, yung mga Grego, mga hintil yan, mga Romano, yung mga Italiano, mga hintil yan, labas sa Israel yan. Sa ating panahon, tayo ang kinukonsider ng Biblia na mga hintil, labas sa lahing Israel. Ang sabi, ang mga hintil, gaya natin, tagapagmana rin, at mga kasangkap ng katawan. Ang sabi sa Biblia, tayong mga hintil sasangkap sa katawan. Sa English, ang pagkakasabi ron, that Gentiles, how Gentiles are fellow heirs, members of the same body. The same body. The same body. The body is the church. Colossians 1:18. He is the head of the body, the church. Siya ang ulo ng katawan, sa makatwid ay ang iglesia. Kaya, ang mga hintil, kasangkap ng katawan o ng iglesia. Sasangkap na lang tayo, hindi tayo magtatayo ng iglesia natin. Sasangkap tayo sa iglesyang nakatayo na nasa Biblia. 2,000 years ago, 2,000 taon ang nakakaraan, the Church of God was founded by God through Christ, and it was preached by the apostles in all the known countries that the apostles have reached. Pinangaral ng mga apostol yan, yung iglesia ng Diyos ng una. Nakatayo na yon. Tayong mga hintil, sa Biblia, tayong mga hintil, sasangkap tayo dun sa katawan na yon o sa iglesia. Kaya kami, ang aming tawag sa aming sarili, we are members of the Church of God. Makikita nyo sa aming logo, members of the Church of God International.
Hindi kami nagtayo. Yung iglesyang nasa Biblia, doon kami umanib. Paano naman kaming naanib doon? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng aral ng Ebanghelyo. Doon po tayo nasasangkap sa iglesia. Uulitin ko lang ang 3:6, ang mga hintil, tagapagmana, kasangkap ng katawan o ng iglesia, at may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pag tinanggap natin ang aral ng Ebanghelyo, magiging bahagi tayo ng katawan o iglesyang natayo 2,000 years ago. Kaya ang paniniwala namin, kami naanib sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nang tanggapin namin ang aral ng Ebanghelyo, ang iglesia ng Ebanghelyo, ang turo ng Ebanghelyo, no? Ang aral ng Ebanghelyo para sa isang tao. Nang tanggapin namin, naging bahagi kami o naging members kami nung katawan o nung body na sinasabi ni Pablo. Gentiles are fellow heirs, members of the same body or the same church. Kasi yung body, yun nga po yung church. Yun ang sabi sa Colosas 1:18. Kaya kung tanong nyo, kapatid na Reynaldo, ang tanong nyo yun bang iglesyang ang Diyos ng Diyos na itinayo ni Eli Soriano? Hindi po ako nagtayo. Ipinapangaral ko po yun. Walang labis, walang kulang. Kung ano yung aral nun, yun ang tinuturo ko sa tao. Yun ba ang itinuro ng Panginoon Kristo na dapat pasukan ng tao? Ay, yun na po ang pinasukan ng mga unang Kristiyano Yung iglesia ng Diyos Doon sila tinawag sa iglesia ng Diyos. Doon sila binautismuhan sa iglesia ng Diyos. Lahat ng unang Kristiyano nabautismuhan sa isang katawan o sa isang iglesia. Sa 12:13 ng unang Korinto, ang sabi ng Apostol Pablo ganito. Pakinggan nyo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ayun, sabi ni Pablo, no? Sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Huwag niyo pong kakalimutan, kapatid na Reynaldo, yung katawan yun ng iglesia. Lahat ng unang Kristiyano, binautismuhan sa isang iglesia o sa isang katawan. Maging tayo ang wikay Hudyo o Grego, alipin o laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kaya lahat ng Kristiyano nung una, nabautismuhan sa isang katawan o sa isang iglesia. Kay Hudyo, kay Grego, kay Etiope, kay kung ano man ang kanilang nasyon nung araw. Kasi merong mga barbaro nung araw na anib sa iglesia. Merong mga Sita na anib sa iglesia. May mga Ethiopian na anib sa iglesia. Hudyo na anib sa iglesia. Binautismuhan sa isang iglesia. Yun mismong iglesia na yun ang ipinangangaral ko po ngayon na pagka tinanggap ng tao yung aral ng Ebanghelyo, nagiging kaanib tayo dun sa isang iglesia na yun sa Biblia. Naunawaan niyo po, kapatid na Reynaldo? Ang hindi niyo po nasundan ay yung talagang buod na tanong ko. Kasi yung tanong ko talaga, diyan po pala pinapapasok ni Kristo. Ano raw, kapatid na Daniel? Di ko nakukuha yung tanong ni kapatid na Reynaldo. Malabo ang dating dito sa amin. Opo, putol-putol nga po. Pero ang sinasabi niya po ay, ang hindi niya daw po nasundan, yung tanong niya na diyan daw ba pinapapasok ni Kristo? Yun po. Wala naman po. Wala tao kundi yung tunay na iglesia Doon po pinapapasok ni Kristo. Si Kristo ang paraan para mapasok tayo doon sa iglesia na yon. Para maging kay Kristo tayo.
Basahin natin ang unang Korinto 1:2, kapatid na Daniel. Ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama... Kapatid, pakinggan nyo itong salita ni Pablo. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag magbanal. Doon pala sa iglesia ng Diyos, tinatawag ang tao, pinapapasok. Pagka po tinatawag, doon ka pinapapasok. Sa iglesia ng Diyos, doon ka tinatawag ng Diyos para maging kay Kristo ka. Kaya ang sabi ni Pablo, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag magbanal. Called. Ang ibig sabihin ng tinawag, si Kristo ay pangulo sa iglesia ng Diyos. Tinawag ka ni Kristo, doon ka papasok sa iglesia ng Diyos. Kasi si Kristo po, na anak ng Diyos, pangulo yan sa iglesia ng Diyos. Basahin natin ang Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Meron isang dakilang saserdote, pangulo sa bahay ng Diyos. Si Kristo po yung dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Ang sabi sa 3:1 ng Hebreo, pakinggan nyo. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ayon. Ang sabi ng Apostol Pablo sa mga kapatid nung una, ang ating dakilang saserdote at apostol, si Jesus. Si Jesus ang ating dakilang saserdote. Ngayon, ang sabi ni Pablo, meron tayong dakilang saserdote, si Jesus yon, pangulo sa bahay ng Diyos. Alin po ba yung bahay ng Diyos? Na doon nangungulo si Kristo. Ang sabi po ni Pablo sa 3:15 ng Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Pangulo ron si Kristo. Kung tinatawag tayo ni Kristo, pangulo siya sa iglesia ng Diyos, saan ka papasok? Eh di kung saan siya nandun, hindi ba yun ang logic? Saan ka papasok? Si Kristo pintuan, papasok ka kay Kristo. Saan ka papasok? Kung saan siya nangungulo. Pangulo siya sa iglesia ng Diyos. Pangulo siya sa iglesia ng Diyos, sa bahay ng Diyos. Eh tinatawag ka ni Kristo, saan ka papasok? Kung saan siya nandoon, na siya ang nangungulo. Kaya yun po ang logic doon, kapatid na Reynaldo. Diyan ba utos pumasok sa iglesia ng Diyos? Opo, diyan. Saan ka papapasok? Sa itinayo ni Ellen G. White? O papasok ka sa itinayo ni Mike Bilarde? Papasok ka sa itinayo ng mga pare? Eh, pagka ganun ang gusto mo, huwag ka na magbasa ng Biblia. Pero kung maniniwala ka at magbabasa ka ng Biblia, papasok ka kung saan nandoon si Kristo na nangungulo. Si Kristo'y pangulo sa bahay ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. Ngayon, hindi naman tayo namimilit. Kung ayaw mong tanggapin, pwede naman. Kung saan mo gustong pumasok, libre ka naman pumasok. Ganun po yan, kapatid na Reynaldo. Pero kung ang pag-uusapan, papasok ka kung asan si Kristo na nangungulo siya ron. Siya ang pangulo sa bahay ng Diyos. Dakilang saserdote siya ron. Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Tinatawag ka ngayon ni Kristo, saan ka papasok? Nasa iglesia sa ng Diyos, pupunta ka sa iglesia ni Manalo, mali ka ron. Yan po yan, kapatid. Sana naunawaan ninyo at maraming salamat sa iyo, kapatid na Reynaldo.
Okay po, salamat po. At punta naman po tayo sa isa pa pong bisita natin mula naman sa Apalit, Pampanga. Isa pong born again, si kapatid na Merlita Clorion. Kapatid na Merlita, magandang gabi po. Tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po. Magandang gabi po. Malaos ko po, sige po. Magandang gabi po, Brother Eli. Ito po ang aking katanungan. Ano po ba ang tunay na kaligtasan? Paano po kami maliligtas? Dahil marami na po akong relihiyon na napapuntahan. Alam mo, kapatid na Salamat Merlita, po, ang alam mo, kapatid na Merlita, ang kaligtasan, isang paraan niyang kaligtasan eh. May paraan yan eh. Meron niyang way, may paraan, may manner ang kaligtasan. Ang kaligtasan, ang ebanghelyo. Yung aral ni Kristo, yung ebanghelyo. Tandaan mo, kapatid, huwag kang papaloko. Si Kristo, ang ipinangaral niya, ang ebanghelyo. 1:14 ng Marcos. Pakinggan mo hanggang 15. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At Nakita sinabi, mo, ang ipinangangaral ng Panginoon Kristo, ang ebanghelyo ng Diyos. Nung madakip na si Juan Bautista, pinugutan na ng ulo, lumabas na si Kristo, ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Kaya bakit niya ipinangangaral ang ebanghelyo? Kasi yung ebanghelyo ang ikakaligtas ng tao. 2 ng Roma. Pakinggan, 1 ng Roma. 1:16, kapatid na Daniel. sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Kapatid na Merlita, ang ikaliligtas, yung ipinangaral ni Kristo, yung ebanghelyo. No? Yun ang ikaliligtas. At yung ebanghelyo, nandun lahat ang aral ni Kristo. Nandun lahat kung paano ka magdadamit. Nasa ebanghelyo. Paano ka kakain? May bawal ba o wala? Nasa ebanghelyo. Paano ka magiging mabuting asawa sa iyong asawa? Nasa ebanghelyo. Paano mo palalakihin ang iyong anak? Nasa ebanghelyo. Paano ang anak makikisama sa magulang? Nasa ebanghelyo. Paano ang mangangaral? Nasa ebanghelyo. Lahat ng aral ni Kristo, yun ang ikaliligtas natin. Pati yung iglesia na nasa ebanghelyo, yun ang ikaliligtas mo. Lahat ng aral, pagsamasamahin mo. Ang ipinangaral ni Kristo, ang ipinangaral ng mga apostol, ang ebanghelyo, yun ang ikaliligtas. 1:13 ng Efeso. Na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Oh, nakita mo? Nakita mo, kapatid? Sa kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ng ebanghelyo, yung aral ni Kristo. Sabi ng born again, tanggapin si Kristo, tanggapin si Kristo. Ano tatanggapin mo kay Kristo? Eh di yung aral niya, hindi mo naman matatanggap ngayon si Kristo na personal eh. Tatanggapin daw personal na tagapagligtas. Hindi nga makakapunta sa bahay mo si Kristo eh. Personal? Personal? Hindi pa nga bumabalik eh. Paano magiging personal? Mapupuntahan ka bang personal ni Kristo ngayon? At pwede mo ba naman siyang tanggapin personal na tagapagligtas? Paano mo siyang tatanggapin personal na tagapagligtas? Eh, siya nasa langit. Atarantaduhan namang aral yan. No?
Mga kapatid, mga kababayan, mag-isip kayo. Tanggapin ka si Kristo, personal na tagapagligtas. Siya lang ang makakapagligtas. O tanggapin mo si Kristo, ano yung tatanggapin mo kay Kristo? Ang tatanggapin mo kay Kristo, yung aral niya, yung turo niya. Basahin natin ang Colosas 2:6. Kung paano ngang na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat at natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Yun ang utos. Kung paano mo tinanggap si Kristo, lalakaran mo, gaya ng pagkaturo. Ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa Kanyang turo, yung ebanghelyo, yung aral na ipinangaral niya. Pagka tinanggap mo yun ang kaligtasan mo. Ang kaligtasan ay ang ebanghelyo na itinuro ni Kristo. Kung tatanggapin mo si Kristo, tatanggapin mo yung Kanyang ebanghelyo na itinuro. Yun ang kaligtasan, kapatid. Pag hindi mo tinanggap yung ebanghelyo, Kristo ka lang ng Kristo, wala kang kaligtasan. 12:48 ng Juan, ang sabi ng Panginoon, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga pananalita. Pag hindi mo tinatanggap yung mga pananalita niya, yung turo niya, itinatakwil mo siya. Sabi niya, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ang liwaliwanag eh. Para matanggap mo si Kristo, tanggapin mo yung kanyang salita, yung aral niya, yung ebanghelyo. Pero pagka itinatakwil mo yung kanyang salita, tinatakwil mo rin si Kristo. Kaya ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa kanyang salita, sabi nga niya doon sa Marcos ang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, no? Sa harapan ng lahing ito na mapangalon niya at makasalanan, ikahihiya ko rin naman siya. Pagparito ng anak ng tao sa harapan ng aking ama. Ano? Ang pagtanggap kay Kristo, tatanggapin mo yung kanyang salita. Pag ikinahiya mo yung kanyang salita, sabi niya, sapagkat ang sino mang magmakahiya, sabi niya doon sa 8:38, sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalon niya at makasalanan, ikakahiya ko rin siya. Pagparito ng anak ng tao. Basahin nga natin yan sa 6 na wika. Kay bisan kinsa nga magakaulaw kanako ug sa akong mga pulong dinhini-ini mga kaliwatan nga mananapaw ug makasala ang anak sa tao magakaulaw usab kaniya kung muanhi na siya nga sa himaya sa iyang amahan kauban sa mga balaan nga mga manulunda. Ayon. Ang sabi dun sa Kapampangan, ing mi karine kako at karing amano ko king daing iti makipangalugod at palpikasala. Ing anak na ning tao pikarine na yan naman nung datang neking ligaya ng igpa na kayabe roding kayang banal angeles. Sabi sa Ilocano, tasya sino man mangibayin kanya ken kadagiti saok ang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita mangibain kanya ken kadagiti saok. Saok ay ibig sabihin nun saok, salita ko. Kaya ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap mo sa kanyang salita. Ayun. Alin yung salita niya? Yung pinangaral niya, yung ebanghelyo. Kaya ang kaligtasan natin, kapatid na Merlita, yung ebanghelyo, yung aral, yung itinuro ni Kristo, yun ang tatanggapin mo, kapatid. Sana naunawaan mo. Makinig ka lang patuloy-tuloy, kapatid na Merlita. Naunawaan mo po? Hello po. Ayan, kapatid na Merlita, naunawaan niyo daw po yung sagot ng kapatid na Eli sa inyo?
Nag-freeze yata. Hello po? Opo. Ayan, opo. Salamat po sa Diyos. Naunawaan Hello daw po niya. po. Opo, hello po. Naunawaan ko po. Ayun. Salamat po, kapatid na Merlita, sa samahang kanawa ng Panginoon. Sa edad mo, dapat magmadali ka na ring malaman mo ang katotohanan. Malapit na tayo sa paglubog ng araw, kapatid na Merlita. Sana tuloy mo lang ang pagsusuri. Akala ko Kapampangan ka, nung magsalita ka, nahalata ko agad di ka Kapampangan, Bisaya ka eh. Kaya nagbabasa ako ng Bisaya. Sige, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at sa Cebu City naman po tayo, isa pong Katoliko, si kapatid na Benjamin Eliadora ang atin pong panauhin doon. Kapatid na Benjamin, tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Nandyan po si kapatid na Eli. Magandang gabi po, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Magandang gabi sa inyo. May katanungan sana ako kasi nung hindi pa ako nagbabasa ng Bible, galit na galit ako sa inyo. Nung magturo kayo sa magnood ako ng cellphone, galit ako sa inyo. Tapos nung subukan kong basahin ang Bible, tama ba to na tumubo sa puso ko ang galit sa mga pare kasi matagal na akong linuloko ng mga pare. At hindi sila nagsasabi ng totoo. Tama ba to na hindi ba ako nagkakasala sa Diyos na tumubo sa akin yung galit ko sa mga pare? Yun lang po, kapatid na Eli. Salamat sa iyong tanong, kapatid na Benjamin o Benjamin. Alam mo, kapatid, yung galit, dalawa ang pinaggagamitan nun. No? Merong galit sa mali, merong galit sa tama. Makinig ka mabuti ha, kapatid na Benjamin. Dalawa klase ang tao na gumagamit ng galit. Meron nagagalit sa totoo. Meron naman nagagalit sa mali. Pakita ko sa iyo ha. Sa 4:16 ng Galacia, ganito nakasulat. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Ni Pablo, naging kaaway niyo ba ako sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Sa Bisaya, ang sabi diyan, sa ingon niya na nahimo ba ako nga kaaway ninyo tungod sa pag-asoy ko kaninyo sa kamaturan? Meron tao nagagalit sa totoo. Galit sila sa totoo. Ang katunayan sa Juan 3, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, 3 at 19 sa Bisaya, ang sabi, ug kini mao ang paghukom sa silot, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, ug ang mga tao nahigugma sa kangit-ngit kay sa kahayag. Kayang ilang mga buhat mga dautan. 19. Kay ang tanan nga nagabuhat sa dautan, nagadumot sa kahayag. Ug dili mo duol sa kahayag, aron dili pagbadlungon ang ilang mga buhat. Tamo, meron tao galit sa totoo. No? Ngayon, sabi mo, galit ka sa akin nung araw. Hindi ka pa nagbabasa ng Biblia. Ngayon, nagbasa ka ng Biblia, ibig sabihin na wala na galit mo sa akin, napunta sa pare. Bakit? Meron kasi talagang dapat magalit ka sa mali. Magalit ka sa mali. Sa 12:9 ng Roma, ganito nakasulat, kapatid. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama.
makisanib kayo sa mabuti. Ayon, ang sabi, himua nga ang gugma, magawalay pagkasalingkapaw. Dumtan ninyo ang dautan, magtapot kamo sa maayo. Himua nga ang gugma, magawalay pagkasalingkapaw. Gugma, walay pagkasalingkapaw o walay ipokresiya. Dumtan ninyo ang dautan, magtapot kamo sa maayo. Di ko alam kung magtapot o magtapot yun. Magtapot po, Paano? magtapot. Magtapot. Tapot kayo kamo sa maayo. Tao nagagalit sa tama. Ikaw yon dati. Kasi galit ka na ngayon sa mali. Kasi natama ka na. Nagbasa ka na ng Biblia eh. Kaya talagang pag lahat ng tao magbabasa ng Biblia, hindi magagalit sa akin eh. Kasi Biblia lang ang sinasabi ko eh. Ako lang naman yata ang nangangaral na bawat tanong, ang Biblia ang isinasagot ko. Basa, basa, basa. Ako lang yung hindi nagkukwento ng kung ano-ano sa politika, kung ano-anong nasa misa eh. Politika. Ay nako, patawarin. Pinapanalangin pang mamatay si Duterte nung pare eh. Ano bang klaseng relihiyon yan? Pati pare, pinapanalangin mamatay yung kanyang kapwa. No? Maling aral yan eh. Ang totoo kapatid, no? Dapat talagang magalit ka sa mali. Pero yung pare, pagka nakasalubong mo, dapat nga pakainin mo pa yun eh. Gawan mo ng mabuti eh. Ang dapat mong kagalitan, yung mali nilang sinasabi. Yung mali nilang ginagawa, yun ang kakapuotan natin, yung mali. Pero yung tao, huwag ka mapupuot doon. Utos nga ng Diyos, iibigin mo yung kaaway mo eh. Pero natural sa'yo, magalit doon sa mali. Dahil naintindihan mo, yung kanilang tinuturo mali, nadadaya ka nung maling katuruan. Galing kay Satanas yun. Kaya dapat mapuot tayo sa masama. Yun ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya sa tanong mo, kasalanan ba yon na nagagalit ka ngayon doon sa mga maling itinuro sa'yo? Hindi kasalanan yon kapatid. Ang kasalanan pag pumatay ka o kaya manakit ka o magalit ka doon sa tao. Tandaan nyo, pagka Kristiyano ka, ang kalaban mo hindi yung tao. Yung maling aral na itinuturo niya, yun ang kalaban ko. Kaya sa iglesia ni Manalo, sila personal sila. Ako hindi eh. Nagkita-kita nga kami sa isang lugar eh, nung merong nire-resolve na ano, sabi ko sa kapatid na Resty, sige kako, binigyan ko ng pera, ikaw ang magbayad sa kakainin nyo. Ibinayad pa nga eh. Tanungin nyo sila. Ang nagbayad si kapatid na Resty. Di ba Brad Resty, ikaw ang nagbayad ng kinain ninyo? Nandiyan ba si Brad Resty? Kung wala siya, di bali na sa susunod. Pero sabi ko kasi sa utos ng Diyos, iibigin mo ang kaaway mo. Pag nagutom, pakanin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Yung tao, yung personal niya, huwag ka magagalit doon. Pag nagutom siya, pakainin mo pa siya. Pero yung kanyang ginagawang mali, doon kagalit. Yung kanyang itinuturong mali, yun ang kagalitan mo. Dahil si Satanas ang may-ari nung mali na yon. Yun ang tama. Kaya kung sa tanong mo, nagkakasala ka ba dahil nagagalit ka sa kanila? Dahil sa ikaw ay nadaya, naturuan ng mali, ay tama lang yung maramdaman mo yan kapatid. Udyok ng Espiritu ng Diyos yan na yung mali kagalitan. Ang nag-uudyok niyan, ang Espiritu ng Panginoon na tayo'y magalit sa mali, wag nating tangkilikin ang mali. Wag nating yun payagang makapanatili sa buhay natin. Naunawaan mo kapatid na Benjamin?
Opo, Brother Eli. Salamat sa Diyos. Tuloy mo lang pakikinig at sana alisin mo na yung galit mo sa akin kasi wala naman akong ginawang masama unang-una sa'yo. At ang binabasa ko lang naman, ang Biblia, taka nga ako, pati yung Russian galit sa akin. Katoliko kasi. Sabi ko, wala naman akong alam na kaaway kong Russian. Pati pala sa Russia may mga kaaway na ako. Kasi ngayon sinasabi ko, tumatama sa maling ginagawa ng mga tao. Kaya ang mga iglesia ni Manalo, galit na galit sa akin, pinagagalit yung mga miyembro nila. Umaamin yung mga miyembro nila na nagagalit sa akin kasi dinudurog kanila ang pagkatao ni Soriano. Sabi niya gano'n. Okay lang, magalit kayo sa akin. Pero kung nakikinig kayo ng aral, nagbabasa kayo ng Biblia, mawawala rin yun dating ang araw. Tanyo, darating ang araw, mas mahal nyo pa ako kesa doon sa inyong pare. Nasa Biblia kasi yun eh. Sa 9:8 ng Kawikaan, kapatid na Daniel. Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Ayan, huwag mong sawayin ang manlilibak, ipagtatanim ka niya. Sawayin mo ang pantas, iibigin ka niya. Pagka sinasaway mo yung taong gumagamit ng isip, imbis magalit sa'yo, iibigin ka pa niya. Ang sabi sa Bisaya, ganito, ayaw pagbadlo nga ang usaka mayubiton, tingali unya siya magadumot kanimo. Badlongga ang usa ka tawong manggialamon ug siya mahagugma kanimo. Tamo? Pag ang sinaway mo yung taong nakakaintindi, mamahalin ka pa niya. Kaya ako, sabi ng mali kasi kahit magalit kayo sa akin, pagdating ng araw, mararamdaman nyo yung sinasabi ko totoo. Mawawala yung galit nyo. Kagaya ng nangyari sa iyo, kapatid na Benjamin. Salamat sa iyo, ha. Tuloy mo lang ang pakikinig para maintindihan mong buo ang aral. At sa August 3, kapatid na Daniel, August 3 ba yun? Umpisa natin. Opo, kapatid na Eli, kung lolobin po ng Diyos, araw po yan ng Lunes, August 3. Ang atin pong live na mass indoctrination ay muling magpapasimula, kapatid na Eli. Kung loloobin ng Diyos, mag-uulit tayo na magturo ng doktrina ng Panginoon Kristo sa mga taong nakikinig sa ating programa para mas maraming matuto ng doktrina, yung aral na ipinapatupad ni Kristo. Mag-uumpisa tayo August 3 at matatapos siguro tayo sa katapusan ng Agosto kung loloobin ng Diyos. Salamat, kapatid na Benjamin, pagpalaing kanawa ng Panginoon. Kapatid na Daniel. Ayan, salamat po. At puntahan po natin muna ang isa namang panauhin natin mula sa Hiroshima, Japan. Isang Katoliko po, si Sister Robilyn Ikeda. Kapatid na Robilyn, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Nandyan po si kapatid na Eli. Hello, good evening po. Itatanong ko lang po, Brother Eli, kung bawal po yung mga Diyos-Diyosan, sino po yung mga tumutugon po sa mga kahilingan ng mga namamanata po sa mga ito? Kagaya po sa Nazareno, sa Santo Niño, at po sa Mahal na Birhen. Ayun po, salamat po. Kapatid na Daniel, hindi ko talaga naiintindihan kasi siguro sa layo namin, nakuha mo yung tanong niya. Opo, kung bawal daw po ba yung pagsamba doon sa mga Diyos-Diyusan, sino po ang tumutugon doon sa mga panalangin noong namamanata po sa kanila, yung pong maano po sa kanila, nananalangin po sa kanila? Alam mo, kapatid, lahat ng kabutihan na dumadating sa tao, ang Diyos ang nagbibigay niyan eh. Wala kasing mabuti na hindi sa Diyos galing.
Unang-una, tandaan mo, lahat ng kabutihan sa Diyos galing. Kung humingi ka ng kabutihan, nakatanggap ka, ang Diyos ang nagbigay noon, hindi yung Diyos-Diyusan. No? Hindi yung Diyos-Diyusan. Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ayon, sabi ni Santiago, bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, pawang buhat sa itaas, bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Ang sabi sa English, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. Sa Ama nang gagaling lahat ng kabutihan. Kaya kahit humingi ka sa Diyos-Diyusan, no, na mabuti, wala namang pakinig yung Diyos-Diyusan. Ano ba, sino ba magbibigay sa'yo? Pag nakatanggap ka ng mabuti, ay ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kabutihan. Kaya nga, naghihinanakit ang Diyos Sabi nga doon sa Pasyong Katoliko, dapat na maghinanakit sa'yo ang poong marikit, ginto't pilak yamang munti, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Ngayon, ang sabi ng Diyos, naghihinanakit siya. Binibigay sa'yo ginto, pilak, binibigyan ka ng pagkain, binibigyan kang buhay, lakas, lahat ng kailangan mo. Doon ka naman kay Baal na Diyos-Diyos ang bato sa Kanaan. Kay Baal ka naman sumasamba, kay Baal ka naman nananalangin. Kung gagamitin mo lang ang isip mo, kapatid, huwag ka namang magagalit sa salita ko. Kung gagamit ka ng matwid na kaisipan, kapatid na Robilin, hindi naman unang-una, hindi naman nakakarinig yung Diyos-Diyusan. No? Basahin natin ang Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Piping Diyos-Diyusan Sabi ng Biblia, pipi yan Ba't pipi? Hindi nga kasi nakakarinig Parang tao. Pag ang tao pipi, ibig sabihin hindi nakakarinig yun. Kasi lahat ng tao may capacity o meron siyang capacity to speak. Maliban na siya'y pipi, hindi siya makakapagsalita. Siya'y bingi. Ang pagkapipi, kadugtong ng pagkabingi, kaya nga deaf at ano tawag doon sa kapatid na Daniel? Mute po. Mute and deaf. Mute and deaf. Kasi deaf and mute. Bakit? Kasi nga hindi nakakarinig, kaya nga pipi Hindi makakapagsalita ang tao. Hindi matututong magsalita pagka siya ay bingi. Dahil wala siyang naririnig. Ang punto ko, kapatid, yung Diyos-Diyusan, hindi naman nakakarinig yan Unang-una, kung gagamit ka ng utak mo, ba't ka mananalangin? Hindi ka naman maririnig nun. No? Sabi dun sa awit, 115, at ang bersikulo ay 5, ang sabi doon, sa bersikulo 6, sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong meron sila, hindi sila nakakaamoy. Yan. Ang mga Diyos-Diyusan. Pipi na, bingi pa. Paano ngayon yan? Sino ang tutugon? Paano makakatugon yung pipi?
At paano makakarinig yung bingi? No? Sa kanta lang alam ko yan, meron yan eh. Meron akong alam na kante. Doon po sa amin, bayan ng San Roque, may nagkatuwaan 4 na pulubi. Tapos, ano ba yung kasunod nun? Yung sa San Roque, may nagkatuwaan daw 4 na pulubi. Natatandaan mo ba yung kapatid na Luz? Taga San Roque ka, di ba? Ay, di may po, nagkatuwaan San 4 na pulubi. Anong kasunod? Sumayaw ang pilay. Sumayaw daw po ang pilay. Sumayaw daw po yung pilay. Sumayaw. May nagkatuwaan 4 na pulubi. Sumayaw ang pilay. Umawit ang pipi. Nanood ang bulag. Nakinig ang bingi. Nakalimutan ko na tuloy yung doon. Ikaw nga, Brad Danny, paano yun? Opo, kapatid Eli. Yun po ang sabi po, doon po sa amin, bayan ng San Roque, may nagkatuwaan 4 na pulubi, sumayaw ang pilay, nakinig ang bingi, nanood. Awit muna ang pipi. Opo. Umawit. Ulitin mo. Umawit ang pipi. Nanood ang bulag. Nakinig ang bingi. Ayun. Doon po sa amin, bayan ng San Roque, may nagkatuwaan 4 na pulubi. Nagsayaw ang pilay. Umawit ang pipi, nakalimutan ko talaga letter ang melody. Nanood ang bulag, nakinig ang bingi. Yan, doon lang sa San Roque yan, kapatid. Pero sa ibang lugar, hindi mangyayari yan. Sa kanta lang sa San Roque yan. Nakinig yung bingi, umawit yung pipi, nagsayaw ang pilay, nanood ang bulag. Naku po, patawarin. Ang mga Diyos-Diyusan, may mata, hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakaamoy, may tenga, hindi nakakarinig. Sino sasagot? Hindi sasagot yun. Kung halimbawa, nangangailangan ka ng tulong, wala kang alam dahil naloko ka, katoliko ka, kala mo nakakatulong sa'yo yung Diyos-Diyusang kahoy, nanalangin ka, ang Diyos maawain. Kahit na masama ang loob niya sa'yo dahil sa iba ka nananalangin, napipilitan siya gumawa ng mabuti sa'yo. Ganun ang Diyos kasi. Kahit gumagawa ka ng masama, gumagawa naman siya sa'yo ng mabuti. Basahin natin ng Mateo, Kapitulo 5. Ganito ang sinasabi sa 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ganun ang Ama sa langit. Siya'y mabait. Pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. Nagpapaulan siya sa mga ganap at sa hindi ganap. Ganito, nung araw doon sa Bacoor, Cavite, meron kaming kapatid na anib sa Bacoor, Cavite, dating Katoliko. Siya, sakristan siya ng pare. Meron daw dumating sa simbahan. Padre, magpapamisa po ako. Oo, sige, nagbayad ka na ba doon? Nagbayad na raw. Ano ba ang dahilan ba't magpapamisa? Kasi po para huwag umulan, Padre, kasi meron siyang gawaan ng asin. Sa Bacoor, Cavite, may mga gawaan ng asin doon nung araw. Pag umulan, matutunaw yung asin. Ilang araw na lang, aanihin na yung asin. Pag umulan, mangyayari doon sa asin, matutunaw uli, hindi niya maaani.
Nagpamisa siya para wag umulan. And then nagbayad siya, tinanggap. Pagkaraan ng ilang araw yata, may dumating naman. Padre, magpapamisa po ako. Bakit? Hihingi po sana ako ng ulan. Bakit? Kasi nagkakabitak-bitak na yung aking bukid. Baka masira yung aking aanihin. Magbayad kay ka doon. Sabi nung kapatid natin na dating katolikong sakristan, sabi raw, Padre, hindi ba nung isang araw mayroong nagpamisa sa atin para wag umulan? Ngayon, ang nagpapamisa para umulan. Ba't huta natin tinanggap? Di magkontra. Hoy, tumahimik ka, hawak na ang pugo. Sabi raw nung pare. Ibig sabihin, hawak na pera. Kahit magkakontra yung... ang totoo naman kapatid, kahit tarantado pa yung humingi at tarantado rin yung nakausap, uulan talaga kasi ang Diyos mabait. Sabi niya, ang Ama sa langit, pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. Nagpapaulan siya sa mga ganap at sa hindi ganap. No? Nakita mo yon? Pati hindi ganap, pati taong masama, binibigyan niya ng biyaya. Pagka sumikat yung kanyang araw, nasisikatan lahat, masama't mabuti. Pag umulan siya, nauulan ng lahat, masama't mabuti. Ganun ang Diyos. Kahit na ikaw mali ang ginagawa mo, sa Diyos ang ka humihingi, para ka mabuhay, siya pa rin ang magbibigay sa iyo ng buhay. Hindi yung Diyos-Diyusan. Sabi dun sa Gawa ng mga Apostol, sa Kapitulo 17, sa Kanya tayo'y nabubuhay, nagsisikilos, meron tayong pagkatao. In Him we live and move and have our being. Yun ang nasa talata ng Biblia. In Him, hindi dahil sa Diyos-Diyusan nabubuhay ka, hindi dahil sa Diyos-Diyusan dumating sa iyo yung hiningi mo. Ang Diyos na mabait, kahit masama ka, pinagbibigyan ka pa rin. Yun ang nakasulat sa Biblia. At kung mababasa pa rin yung 6:35 ng Lucas, ang sabi ron, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo. Kayo magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Pati sa taong masasama na kalaban na niya, hindi kumikilala sa kanya, ang sinasamba Diyos-Diyusan, mabait pa rin siya. Kaya doon sa tanong mo, kapatid na Robilin, sino ang tumutugon doon sa mga nanghihingi sa Diyos-Diyusan? Ang Diyos pa rin ang mabait sa masama at sa mas mabuti. Magandang loob siya sa mga masama at saka sa mga di mapagpasalamat. Sana nauunawaan mo yung sinasabi ko, kapatid na Robbie, na naunawaan mo, may duda ka o papaano para madagdagan ko kung kailangan. Sa totoo lang po, Brother Eli, nakapakinig na po ako ng indoctrination niyo po last month. Inalis ko na po yung mga altar ko po dito, pati yung mga nakasawit ko sa aking mga cross. Tapos po kasi sabi ko po kasi sa kaibigan ko na plano ko nga pong lumipat po ng religion kasi nakapunin na nga po ako ng doktrina po ninyo. Kasi para po bigla po siyang nalamit po sa akin. Ayun po, parang ngayon po, para po napanghihinaan po ako ng loob. Pero gusto ko po patuloy yung... Kapatid na Robilin, makasabat ako, naunawaan kita. Masakit talaga yung ganyan na ang kaibigan mo mismo dahil gusto mong tanggapin yung totoo,
Nasa Biblia kasi yan kapatid. No? Pagka talagang tatanggapin mo yung totoo, pati kaibigan mo, iiwanan ka. No? Nasa Biblia yun. Sa isang talata, sa 3:12 ng ikalawang Timoteo, kapatid na Daniel. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Ayon, lahat ang wika ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, magbabata ng pag-uusig. Pag-uusigin ka, itatakwil ka ng mga tao. Pagsasalitaan ka ng masama, darating magiging kaaway mo pa yung kaibigan mo. Basahin natin ang Gis 36 ng Mateo. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ayon, pati yung mga kasambahay mo, magiging kaaway mo pagka tinanggap mo yung aral ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon Kristo doon sa 5 ng Mateo, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus. Mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, kayo'y pinag-uusig, kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Ba't ka ba niya kakagalitan? Kaibigan mo siya. Dahil kay Kristo, dahil gusto mong sumunod kay Kristo. Kaya pag nagagalit na sa'yo yung kaibigan mo dahil sa pagsunod mo kay Kristo, huwag kang malungkot, kapatid. Sabi ng Panginoon, mapalad tayo pagka nagagalit ang mga tao sa atin. Tinan mo ako, buong mundo galit sa akin. Kahit saan ka pumunta, may galit sa akin. Wala naman akong ginawang masama. Ang ginagawa ko lang, tinuturo ko yung aral ni Kristo na totoo. Ang galit sa akin, mga pastor, pinapanalangin akong mamatay. Si Kibuloy nga, sinabi, mamamatay raw ako. 6 na buwan lang, mamatay na raw ako. Ayun, sabi, pati mga members, dinamay. Kayo mga members kayo. Madadamay kayo kay Soriano, malis na kayo dyan, binibigyan ko kayo ng 6 na buwan. No? Gusto ko sanang patugtugin. Kaya lang, pag pinatugtog natin, pinuputol ng YouTube. Saka ng Facebook. Meron yata silang artificial intelligence na pag ipinalabas mo yung mga ebidensya, puputulin. Unfair naman yan. Mga tao na yan. Unfair. Gusto ko nga gumawa sarili ko YouTube Pag nakagawa ako ng sarili ko YouTube, lahat ng members namin palalayasin ko sa inyo. Kaya huwag kang malungkot, dapat matuwa ka nga nasusunod, nagaganap sa iyo ang paunan ni Kristo. Biyaan mo, kahit na itakwil ka ng kahit sino, basta may Diyos ka lang sa buhay, mas mahalaga ang Diyos, siya ang tapat na kaibigan nating lahat. Hindi niya tayo iiwanan pag sumusunod tayo sa Kanya. Samahan ka naman ng Panginoon, kapatid. Nararamdaman ko ang naramdaman mo. Sana huwag kang panghinaan ng loob. Pagpatuloy mo ang pagsunod kay Kristo, makakasumpong ka ng mas mabubuting kaibigan sa loob ng iglesia ng Diyos. Pagpalain ka naman ng Diyos, kapatid. Wala na tayong oras masyado, kapatid na Daniel. Bigyan natin ng ilang minuto, babasa ko kay kapatid na Luz itong mga reactions ng ang dating daan and the old path sa ating social media account. Kapatid na Luz, tulungan mo naman kami. Opo, ito po reactions. Opo, ito po kay Shian Kelin Cuesta. I am a former Satanist. I hated my parents a few times because I was rebellious. But the day came when I wanted to change my life and change my behavior.
At first, I attended Born Again because my classmate invited me. I have also attended a few times, but my behavior is still the same. Nothing has changed. But when I heard Brother Eli and heard the Word of God, I have not started attending the doctrine, but I am excited to be baptized. Thanks be to God. Nomar Doktor, salamat sa Diyos at pinahintulutan na naman ako sa gabing ito na makapanood ng turo ng tunay na iglesia. Naway ipahintulot ng Panginoon na makaanib ako sa inyo. Salamat sa Diyos. Francis Ero Canlas, sa MCGI lang ako natutong magdasal ng tama, pareho sa mga unang Kristiyano. Ngayon, sure na ako sa tamang Diyos ako nagdarasal. Emelina Jimeno Ancheta, magandang gabi po, Brother Eli at Brother Daniel. Salamat po at merong katulad ninyo na naipapaliwanag ng laman ng Biblia sa tamang salita. Salamat po uli sa inyo. Rapi Miralles, tunay na kailangan natin ng Diyos sa puso at hindi lang sa nguso. Makikita sa gawa at di nagawa. Salamat sa Diyos at nakarinig muli tayo ng pagpapaalaala. Venice Ramirez, yung sa Mateo 15:8 po at Tito 1:16, madami po akong nakikilala na ganyan. Post ng post sa FB, IG ng patungkol sa Diyos, pero in person, iba-iba ang mga gawa nila. Detera Camille, mapagpalang gabi sa ating lahat, kapansin-pansin ang pagod sa mga mata ni Brother Eli. Pero tuloy pa rin siya sa pagsisiwalat ng aral ng Diyos. Maraming kaarawan pa sana ang dumating sa iyo, Brother Eli. Marifed Daelia, salamat po sa Diyos dahil mula nang maanib ako sa MCGI, kasabay ko na rin na nakikinig ang aking asawa. Unti-unti na po nabubuksan ang kanyang puso at isip sa tulong ng salita ng Diyos. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na maaanib din siya. Sis Natividad Guzman, salamat po sa Diyos. Kahit dito ako sa food cart ko ay nakapakinig pa rin. Ambo Francisco, salamat po sa Diyos. Sa akin pong pakikinig, marami po akong natututunan ng mga aral ng Diyos. Verhel Gamis, maraming salamat sa Diyos sa ganitong programa. Madaming kaluluwa ang natutuwid, ang sarap sa pakiramdam at ang gaan. Salamat at paggawa ng kalooban mo lang, Panginoon, ang tanging maigaganti namin sa iyo. Hello, kapatid na Los, kanalulungkot ko, kukulangin na tayo sa oras sa ating global prayer, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at wala na po tayong oras. Lolobin po ay sa araw ng bukas ulit sa atin pong pagpapatuloy ng ating Bible exposition, kapatid na Eli. Oo, bukas na lang po din natin basahin yung iba pang comment. Pasensya na kayo mga kapatid. Kakapusin na po tayo ng oras. Pero natutuwa naman ako at nailabas ng kapatid na Robilin yung kanyang saloobin.